Hi guys! Magandang hapon po sa inyong lahat and today is Saturday at ito nga kararating ko lang galing ng China kagabi guys kaya hindi ako laging nakaka-live. Apat na araw hindi ako naka-live pero kagabi pagdating ko ng madaling araw na ako nag-start na nag-live. Tapos kailangan mag-live ulit ako ngayon guys mamaya kasi nga sa Lunes pupunta ulit daw ako doon. Oh my god, so 4 na araw ulit ako hindi nakaka-live sa isang linggo. I think every Friday lang ako uuwi dito sa Hong Kong hanggang Sunday. Tapos sa umaga kinamagahan ng Lunes babalik ulit ako sa China. Parang ganun yung gusto ni bossing ko kaya parang malapit na akong maboring sa buhay ko. Kasi nga napakahina ng data ko doon guys. Pag nag-live naman ako, syempre yung isang cellphone ko lang yung gamit ko and then may isang lang naka-hotspot yung isa, pwede rin pero nangangamote yung signal, parang umiikot-ikot lang. Tapos pag yung dalawang cellphone na yung nakakabit, parang mahina na silang tatlo kaya kailangan yung kung ano yung naka-live hindi na ako maka-reply sa inyo guys. Ganun. Hindi rin ako gaano nakaka-support ngayon sa inyo kasi mula nung pumunta ako sa China ng Lunes, wala na. Gahol-gahol na yung aking oras. Wala naman kasing wifi sa bahay ni sir, napakahina. Yung wifi doon para lang sa China. Hindi pwedeng gamitin ng mga English na apps, ayaw. Nakakabalas. Kaya doon ako naiinis. Okay lang sana ako napupunta doon weekly. Pero yung yung wifi sana is okay. Tapos yung data ko naman paubos na nung kahapon. Ay, kaya nabore ako ng Biyernes na umaga hanggang hapon. Hanggang sa hindi ako nakauwi dito sa Hong Kong. Ay, ang buhay ng OFW. Wala tayong magagawa kung yun ang gusto ng amo. Pero hindi naman pwedeng lagi-lagi na lang ako dun sa China, kasi hindi naman dun yung working place ko talaga. Kailangan pag pumunta ako doon parang visitors lang, hindi yung gagawin naman na weekly ako pupunta doon. Ano ba yan? Di ba guys? Kahit man lang sana Lunes at saka Huwebes, uwi na ako ng Huwebes dito, hindi na antayin pa ng Biyernes. Maiinis ako, malapit na ako mainis. Okay lang sana kung malakas ang wifi doon kahit doon ako tumira. Gusto nila ako ng immigration, bahala siya. Lagi ako pupunta daw doon every Monday, nakakapagod kaya mag-travel. Hindi naman doon yung hindi naman doon yung working place ko, diba? Ayan yung building guys, hindi pa natatapos. Grabe, ang taas, na-cover up na niya yung yung mga view dyan sa harapan. Wala na kaming view dito sa bahay. Bali na-coveran na yung magandang view. Pero ngayon malamig dito sa Hong Kong guys at umaambon-ambon siya. Kaya pala kahapon sobrang init, pero ngayon malamig pala. Umulan kanina umaga. Pero maambon-ambon pa konti-konti. Parang mag-i-stop na yung winter. Kasi pag ganito, last na lamig na dito sa Hong Kong is summer. Summer is waving. Spring summer ngayon guys, pag Kasi kahapon sobrang init, sa China din mainit. Tapos kaninang madaling araw, gulat ako bakit ang lamig tapos umuulan. Ayan, malamig pa rin hanggang ngayon. So, dito muna yung aking video at ako magpiprito ng tilapia guys. Tilapia. Alright. Namiss ko kasi yung space ko dito Yan. Nakakamiss kaya yan. Nagluto ako ng magluluto.
ang aking mga sampay. Daming tao. Yung mga sampay ko guys, oh. Kasi nga ako magpiprito ngayon ng tilapia. So, isasampay ko sana dun sa may backdoor namin dun sa kusina. Inaalala ko pala magpiprito ako ng tilapia at saka sausage. Kasi bago ako pumunta ng China, bumili ako ng 2 pirasong tilapia na malalaki. Pero yung ulo, sinigang ko na. So, natira yung kanyang 2 buntot na malalaki. Kasi nga hindi ko na ulam kasi pumunta nga ako ng China. Kararating ko lang kagabi. So, ngayon, naisip-isipan ko na, iprito ko na ngayon. Plus yung sausage. Yung sausage na ginawa ko dun sa Shatin, nanghahaba. Binili niya ni Lola dun sa Shatin. Binili niya sa IKEA, guys. Ayan. So, yung sampay ko mamaya lalagay ko dun sa backdoor sa kusina. Pagkatapos kung magprito. Kung hindi mangangamoy, nilagyan ko pa naman ng fabric softener yan. Guys, so, na-miss ko yung space ko dito talaga. Very cloudy and foggy ngayon. Ay, nandiyan pala yung mga nagtatrabaho. Yan. Trabaho sila. Akala ko matatapos nila yan. Bago mag-Chinese New Year. Hindi pala, no? Siyempre, the whole building yan. Isang taon pa siguro matapos yan next year. No? Ngayon, wala na kaming view na maganda. Tinakpan na ng building na yan. Ano ba yan? Hindi na siya nakakatuwa. Hindi ko na makita tuloy yung daan dyan, yung crossing dyan sa baba. Napakaganda pa naman. Ngayon, wala na. Yan na, oh. Ay, nako. Kalahati na lang yung nakikita dyan. Wala nang nakikita dyan sa front. Sa front. So, dito na lang yung view dito sa amin. Ay, nako. Napakalamig na naman. Umaambon-ambon. Bukas kaya. Hindi day off bukas. Magdi-day off ako bukas eh. Pupunta ko ng Central. Marami akong gagawin sa Central bukas, guys. Ipapapalit ko nga pala yung mga pera ko sa ano. Kasi yung mga nalaysi ko dun sa China is mostly, China money. So, kailangan ipapalit natin ng Hong Kong money bago ko mai-top up sa Alipay o kaya may padala o may lagay sa bangko, ganun. Kailangan mapalitan yun ng Hong Kong money, yung currency niya. Kasi mostly, halo-halo yung mga laysi dun sa China. May Hong Kong money na binigay sa akin. Mayroon ding mga China money, ganun. So, kailangan ipapalit ko yun bukas para may ayos ko. So, babalik ulit ako sa Lunes sa China. Nakakaburiyang. Makaburiyang ang buhay ko dun sa China. Ayaw ko. Ayaw ko kung bakit. Alam niyo ba kung ayaw ko? Bakit ayaw ko? Kasi nga yung wifi ko wala. Data lang yung gamit ko. Hirap mag-live kaya sa YouTube pag isa lang yung cellphone na gamit. Ay, isa lang yung cellphone na gamit. Yes, nakakainis. Gusto ko talaga yung dito. Bakit pa kasi ako pupuntahin doon? Hindi naman doon yung aking working place. Ang working place ko ay dito sa Hong Kong, hindi sa China. Gagawin pa naman akong weekly na pupunta doon. Ano ba yan? May pwede ba yun? Weekly ako pupunta doon. Parang doon na lang ako nagtatrabaho din. Dito lang ako umuwi sa Hong Kong kasi nga ako nagdi-day off ng Sunday. Kaya ganon. Pero dapat hindi ganon. Dapat hindi ganun yun, di ba, guys? Oo, yes or no? Ay, nako. Thank you so much, guys, for watching. Hanggang sa susunod, maraming salamat po sa inyong suporta. Thank you, God bless. Love you all.